Marami pang tanong si Mommy kay Ervin tungkol sa personal nitong buhay. Si Kuya Alden naman ay matamon lang na nakikinig at matiim na nakatingin kay Ervin na parang sinusuri ito. Ito ang unang gabing pag-akyat ng ligaw ni Ervin. Seryoso nga talaga siya na liligawan ako. At si Mommy naman ay tinawagan agad-agad si Kuya Alden kanina at binalita na may manliligaw ako kaya dali-daling pumunta si Kuya dito. Paminsan-minsan ay nagtatanong din siya at halatang nangangilag si Ervin sa kanya. Ana is my baby sister Ervin. Walang problema sa akin kung seryoso ka talaga sa kanya. Pero kung balak mo lang siyang gawing pampalipas oras mas mainam pang itigil mo na ito. Dahil sa oras na maging kayo ng kapatid ko at niloko mo siya ako ang makakalaban mo. Napasinghap kami ni Mommy sa payong may kasamang banta ni Kuya Alden kay Ervin na namumutla naman. Alden, ano ka ba? Tinatakot mo naman si Ervin eh. Saway ni Mommy. Dapat lang siyang matakot Mom. Kuya behave nga, saway ko rin sa kapatid. Pero sinaman lang niya ako ng tingin na ikinanguso ko na lang. Don't mind him Iho, nagbibiro lang itong panganay ko. Nakangiting sabi ni Mommy kay Ervin. Hindi ako nagbibiro, seryoso ako. Saad pa ni Kuya. Pinalo na siya ni Mommy sa braso pero wala pa rin siyang tinag at matiim pa ring nakatingin kay Ervin. Ngumuso na lang ako at di na rin sumabat dahil baka mag-init ang ulo ni Kuya Alden. Kawawa naman si Ervin na parang tinakasan na ng dugo sa putla. Malamig sa sala namin pero pinagpapawisan na siya. Si Kuya kasi baka hindi na bumalik sa panliligaw si Ervin. Tumikim si Ervin at tumingin sa akin sabay ngiti. Ngiting kinakabahan sa kuya ko. Seryoso po ako kay Ana sir. Mabuti po ang intensyon ko sa kanya. Matatag niyang sabi kahit medyo kabado nung una. Well let's see. Ani Kuya Alden at ngumisi. Tumingin pa siya sa akin. Inirapan ko naman siya. Mukhang balak pa yata niyang pahirapan si Ervin. Isang oras lang nagtagal si Ervin. Dahil panay ang parinig ni Kuya Alden na masyado na raw gabi at may mga pasok pa raw kami sa trabaho bukas. Well totoo naman, pero kasi alas 8 pa lang ng gabi. Sadyang gusto niya lang pauwiin na si Ervin. Pasensya ka na sa inasal ng kuya ko Ervin. Nahihiyang sabi ko sa kaibigan at manliligaw nang ihatid ko siya sa labas ng gate. Alam kong nakatanaw pa rin si Kuya Alden at si Mommy. Maging ang mga tauhan nga na bantay sa gate ay nakamasid din sa amin o mas tamang sabihing nakabantay kay Ervin. Ayos lang Ana, naiintindihan ko naman ang kuya mo. Babalik na lang ako bukas ng gabi. Umawang ang labi ko. Sigurado kang babalik ka. Tumawa siya. Oo naman. Sabi ko nga sa'yo papatunayan ko ang sarili ko sa'yo, sa Mommy at kuya mo. Pagkatapos ng interogasyon sa kanya ni Kuya Alden kanina ay di ko na inaasahan na gugustuhin pa niyang bumalik. Bakas kasi ang takot sa mukha niya kanina kay Kuya. Ngumiti ako. Ikaw ang bahala Ervin. Tumingin siya sa mga tauhan namin at sa direksyon ni Mommy at Kuya. Bumuntong hininga siya at ngumiti sa akin. Mauuna na ako Ana. Paalam niya. Tumango ako. Good night Ervin. Ingat. Tinungunan niya ang kanyang kotse at sumakay na. Hinatid ko muna ng tanaw ang papalayong kotse ni Ervin saka ako pumasok sa loob ng gate. Nasa main door pa rin si Mommy at si Kuya Alden na nakahalukip-kap. Ana anak, ang cute ng suitor mo ha. I like him. Bagay kayo. Kinikilig na sabi ni Mommy sa akin. I don't like him at hindi sila bagay ni Ana dahil mukha siyang lampa. Sabat ni Kuya Alden. Grabe ka naman kay Ervin, Kuya. Nakasimangot na sabi ko. Oo nga, masyado kang judgmental anak. Kanina ka pa. Nakakahiya doon sa tao. Abay paano magkaka-boyfriend tong kapatid mo kung ganyan ka sa manliligaw niya? Sermon na ni Mommy kay Kuya Alden. Kaya nga Mommy, pag-alitan mo pa nga yan si Kuya. Masyado nang ipal sa love life ko. Sulsol ko pa kay Mommy. Nagsalubong naman ang kilay ni Kuya Alden. Anong ipal? Concern lang ako sa'yo. Payag na akong magka-boyfriend ka. Pero hindi ko hahayaang kung sino-sinong lalaki lang ang manliligaw sa'yo. Lalo na yung ewan na yun. Ervin ang pangalan niya Kuya. I don't care. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Mukha siyang lampa at malambot. Mukhang di ka kayang ipagtanggol. Ang harsh mo kay Ervin Kuya. Porket di lang siya bato-bato na gaya mo ganyan na ang tingin mo sa kanya. Mabait siya no at gentleman pa. Pagtatanggol ko kay Ervin. I agree. Nakikita ko na mabait na bata yang si Ervin at magalang pa.
Kita mo naman kahit natatakot na siya sa'yo kanina pero nanatili pa rin siya at di tumakbo palabas ng bahay. Sang-ayon ni Mommy. Umiling-iling si Kuya, hindi ko pa rin siya gusto. But let's see, kung mapapabago niya ang tingin ko sa kanya. And you, tinuro ako ni Kuya, huwag mo siyang agad-agad na sasagutin. Kuya, babawasan ko ang allowance mo. Hindi ko siya sasagutin agad-agad. Promise. Buwelo ko sabay taas ng kanang kamay. Good. Uuwi na ako. Nagpaalam lang ako saglit kay Jorlena. Bye mom. Paalam na ni Kuya Alden kay Mommy at humalik sa pinggi nito. Ingat ka anak. Yes mom. Sa akin naman bumaling si Kuya Atlas. Be a good girl. Ngumuso ako. I'm not a girl na kuya no, I'm a woman na kaya. Pinisil ni Kuya ang pisngi ko. You're still my baby sister kahit maging lola ka na. Aniya at binitawan ang pisngi ko at tumalikod na. Nang haba na lang lalo ang nguso ko habang minamasahe ang pisnging kinurot ni Kuya. Naa-appreciate ko naman ang pagiging overprotective niya pero huwag naman sobra-sobra, baka di na talaga ako makapag-boyfriend or worse di na talaga ako makapag-asawa. Ilang gabing nagpabalik-balik si Irvin sa namin para manligaw siya. Hinaharap niya si Kuya Alden kahit nangangilag siya dito. Kung ano-ano rin ang kanyang dala syempre di nawawala ang bulaklak na gustong gusto ko naman. Ngayon lang may nanligaw sa akin at nabigyan ako ng bulaklak. Natutuwa ako kay Irvin dahil tinutotoo niya ang mga sinasabi niya. Boyfriend material siya. Nakakakilig. Pero ang kilig na naramdaman ko sa kanya noong una ay hindi ko na maramdaman ngayon. Nako-confuse tuloy ako. Pang-5 gabi ng panliligaw sa akin ngayon ni Irvin at salamat dahil wala si Kuya Alden. Hindi siya makakapunta dahil may sampung si baby at ayaw humiwalay sa kanya. Buti nga sa kanya. Kaya komportable ang hitsura ngayon ni Irvin at nakakakilos siya ng maayos. Nagiging madaldal na rin siya. At dahil may pagkakwela rin siya ay tuwang-tuwa naman si Mommy sa kanya. Good evening tita. Sabay-sabay kaming napalingon ni Mommy at Irvin sa nagsalita. Namilog ang mga mata ko kasabay ng pagkislot ng puso ko nang makita ko si Kuya Matt. May dala siyang 3 box ng paborito kong pizza, cake at higit sa lahat 1 galon ng paborito kong avocado ice cream. Ikaw pala Matthew. Magiliw na bati ni Mommy na tumayo pa. Pero si Kuya Matthew ay di man lang pinansin si Mommy at kunot noong nakatingin lang kay Irvin. What is he doing here? Malamig na tanong ni Kuya habang ang mata ay na kay Irvin pa rin. He is Irvin, Matt. Anna's suitor. Wika ni Mommy. What? Manliligaw ni Anna si Irvin. Sambit ni Mommy. Mula sa matiim na tingin kay Irvin ay lumipad sa akin ang tingin ni Kuya Matt. Napalunok naman ako sa uri ng kanyang tingin sa akin na para bang may malaki akong kasalanan sa kanya. Napanguso na lang ako at tinaasan siya ng 1 kilay. Muling bumaling ang tingin ni Kuya Matt kay Irvin. Pero nanalim na ang kanyang tingin at yumigting pa ang kanyang panga. Tila bagasyo niyang pektusan si Irvin. Anna. Tita, mauuna na po ako. Masyado na pong gabi. Kagyat na paalam naman ni Irvin sabay tayo. Bigla siyang nagmukhang kabado. Nagtaka naman ako at napatayo na rin. Parang agad-agad naman siyang aalis. Uuwi ka na agad? Tanong ko. Bumaling si Irvin sa akin at kumamot sa ulo. Oo Ana, 2 oras na rin ako dito. Ang usapan namin ng kuya mo 1 oras lang di ba? Nang haba ang nguso ko. Pero wala naman si kuya dito. Kaya ayos lang na magtagal ka pa. Di niya malalaman. Ani ko sabay ngiti. Malakas na tumikim si Kuya Matt na para ba siyang nasamid. Nilapitan pa siya ni Mommy at tinanong kung ayos lang. Hindi uuwi na ako. Ayokong masira sa kuya mo, syempre di ba? Nakangiwing sabi ni Irvin. May kakaiba sa kilos niya. Para siyang takot. Kanino? Kay Kuya Matt. Napabuntong hininga na lang ako. Ikaw ang bahala. Ngumiti siya at bumaling kay Mommy na may pagtataka din sa mukha. Tita, mauuna na po ako. Balik na lang po ako bukas. O sige Iho, mag-iingat ka sa biyahe. Kay Kuya Matt naman bumaling si Irvin, Sir, mauuna na po ako. Excuse me po, magalang na sabi ni Irvin at bahagyang nakayukong naglakad palabas ng bahay. Ilang sandali namang namayani ang katahimikan sa aming malawak na sala. Si Mommy ang unang bumasag ng katahimikan. Matt, napadalaw ka. Magiliw na wika ni Mommy. I brought some food tita. Mga paborito ni Anna.
Saad ni Kuya Matt na maaliwalas na ang bukas ng mukha. Parehas umawang ang labi namin ni Mommy. Ako naman ay takang-taka. Bakit bigla-bigla dadalaw siya dito sa bahay namin ng ganitong oras, tapos may mga dalang pagkain na puro mga paborito ko pa. Oh, you're so thoughtful naman, Iho. Tuwang sabi ni Mommy at kinuha ang mga dalang pagkain ni Kuya Matt at nilapit sa akin. Para daw sa iyo, anak. Ani Mommy nang iting makahulugan sa labi. Kinuha ko naman ang mga pagkain na dala ni Kuya. Para daw sa akin ito. Syempre di ko na ito tatanggihan. Masama ang tumanggi sa grasya, sasakit ang tiyan. Salamat Kuya Matt, sabi ko at nilapag sa center table ang mga pagkain. Natakam pa nga ako nang maamoy ang pizza. Agad ko nang kinalas ang tali nito at binuksan ang snack box. Maupo ka, Iho. Cool. Ikaw naman, Ana, di mo man lang pinaupo ang Kuya Matt mo. Sermon sa akin ni Mommy. Nagangat ako ng tingin at tumingin kay Kuya Matt na nakatingin din pala sa akin. Sorry naman. Sige, mauna ka na Kuya Matt. Maraming salamat sa pagkain. Nakangiti nang sabi ko sa kanya at kumuha na ng isang slice ng pizza. You're welcome. Ani Kuya Matt at umupo na sa couch na kaharap ko. Amat, nag-dinner ka na ba? Tanong ni Mommy. Yes tita, doon ho ako sa restaurant ni Tita Tessie nag-dinner. Oh, I see, gusto mo ba ng juice or coffee? Ipapagawa kita sa kasambahay. Alok pa ni Mommy. Black coffee na lang ho tita, no sugar. Okay. Tinawag ni Mommy ang isa naming kasambahay at nagpatimpla ng kape para kay Kuya Matt. Pizza Kuya Matt. Alok ko naman habang ngumunguya. Hindi na, sayo na yan lahat. Baka mabitin ka pa. Nakangising sabi niya na ikinatawa naman ni Mommy. Napanguso na lang ako sabay kagat ng malaki sa pizza. Mata ko ang tingin niya sa akin. E di ipapakita ko sa kanya kung gaano ako kate ko. Basta akin na itong lahat na pagkain, bawal na siyang manghingi. Ano pala ang sadya mo, Iho, at bigla ay napadalaw ka? Tanong ni Mommy na prente nang umupo sa single couch. Tumingin naman ako kay Kuya Matt na naging mas seryoso pa ang mukha habang nakatingin sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin. Tita Anita, gusto ko ho sanang magpaalam sa inyo. Magpaalam saan? Liligawan ko ho si Ana. Bamara ang kinakain kong pizza sa lalamunan ko at napaubo ako. Sinubukan kong iluwa ang kinain pero hindi ito umaahon sa aking lalamunan. Binayo ko na ng kamao ang dibdib. Ayos ka lang, Ana? Tanong ni Mommy na lumapit na sa akin at hinimas-himas ang likod ko. Water. Bring some water here. Now. Maautoridad na utos naman ni Kuya Matt sa kasambahay na may dalang tasa ng kape. Opo sir. Nilapag ng kasambahay ang tasa ng kape sa center table at agad na tumalikod para kumuha ng tubig. Panay pa rin ang ubo ko kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Pero alam kong hindi lang yun dahil sa nabubulunan ako kundi, dahil rin sa sinabi ni Kuya Matt kanina. Panay naman ang himas ni Mommy sa aking likod. Nakaguhit na ang pag-aalala sa kanyang mukha. Si Kuya Matt ay tinawag ng malakas ang kasambahay na bilisan ang pagkuha ng tubig. Maya-maya pa ay halos patakbo nang lumapit ang kasambahay na namumutla dala ang glass pitcher at isang baso. Agad niyang sinalina ng tubig ang baso at inabot sa akin. Kinuha ko naman yun at tinungga. Sinabihan naman ako ni Mommy na dahan-dahan lang. Kung bakit ba naman kasi hindi ka naghihinay-hinay sa pagkain. Hindi ka naman aagawan. Sermon naman sa akin ni Kuya Matt. Tumingin naman ako sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Nakaguhit din sa kanyang mukha ang pag-aalala na may kahalo ring inis. Nagulat ako sa sinabi mo Katwiran ko sa pagitan ng pag-ubo at pag-inom ng tubig. Siya pa ang may ganang minermon kasalanan niya naman. Nang guminhawa na ang pakiramdam ko ay tinigilan ko na ang pag-inom ng tubig. Halos nangalahati nga ang laman ng pitchel. Si Mommy ay sa tabi ko na umupo at si Kuya Matt ay bumalik na rin sa pagkakaupo. Are you okay now? Tanong ni Kuya Matt sa boses na medyo malambing. Nailang ako dahil hindi ako sanay na ganyan ang tono ng boses niya. Tumangutang-ngutango na lang ako habang hawak ko pa rin ang baso na may laman pang kalahating tubig. Sa tingin ko ay kakailanganin ko pa itong tubig sa mga susunod pang sasabihin ni Kuya Matt. Tumikim si Mommy at seryosong tumingin kay Kuya Matt. Tama ba yung narinig ko kanina, Matt? Liligawan mo si Ana? Tumingin sa akin ng ilang saglit si Kuya Matt at muling bumaling kay Mommy. Yes tita, liligawan ko ho si Ana. Diretsahan niyang sabi.
Nahigit ko naman ang hininga kasabay ng muling pagbilis ng tibok ng puso ko. Mas mabilis ito kesa kanina. Parang may naghahabulang mga daga sa loob. Muli kong tinungga ang baso at uminom ng tubig. Si Mommy naman ay umawang ang labi, at tumingin sa akin. Binaba ko naman ang baso sa center table at muling sinalinan iyon ng tubig. Tumingin ako kay Kuya Matt. Nakatingin rin siya sa akin. Yung tingin niyang malalim. Humugot ako ng malalim na hininga. Bakit gusto mo kong ligawan? Gumalaw ang labi niya at mariing naglapat kasabay ng pangungunot ng kanyang noo. Ano ba sa tingin mo? Bakit ba nanliligaw ang isang lalaki sa isang babae? Masungit niyang sabi. Napalunok ako. Siyempre alam ko ang sagot. Pero, imposible. You like Ana kaya gusto mo siyang ligawan ganun ba? Tanong ni Mommy. Yes tita, gusto ko ho si Ana. Tahasang sambit ni Kuya Matt na lalong nagpalakas ng kabog ng aking dibdib. Oh my, tama nga ang sabi sa akin ni Tessie. Mahinang sambit ni Mommy. Liligawan ko ho si Ana tita. Sana ho ay pumayag kayo. Ulit pa ni Kuya Matt. Tumikim ako. Pero may manliligaw na ako. Si Irvin. Kunot noong binalingan ako ni Kuya Matt. And so, masungit na sabi niya. Nang haba ang nguso ko. Manliligaw siya sa akin tapos sinusungitan ako. Ano kaya yun? Of course. Payag na payag ako. Walang problema sa akin na ligawan mo ang yunakaiha ko. Hindi lang ako makapaniwala na magkakagusto ka kay Ana at ngayon ay liligawan mo na siya. Ani Mommy sabay hajijek na parang kinikilig pa. Napaawang naman ang labi ko. Hindi ako makapaniwala na agad-agad ay pumayag si Mommy. Ako rin ho tita. Di ako makapaniwala sa sarili ko na magkakagusto ako kay Ana na ubod ng pilya, nunukan ng kulit at puro stress ang binibigay sa akin. Pero wala ho nagkagusto pa rin ako sa kanya. May samang kukulam ho yata siya. Napasinghap ako sa sinabi ni Kuya Matt at sinaman siya ng tingin. Pero nginisihan lang niya ako. Talagang pinaghinalaan pa niya akong mangkukulam. Pero obvious naman na inaasar lang niya ako. Grabe ka naman kay Ana ko Matt. Hindi mo lang kasi ma-resist ang alindog ng dalaga ko. Nangingiting sabi ni Mommy. Exactly tita. Nilabanan ko naman at pilit kong sinisiksik sa isip ko na hindi pwede si Ana dahil para ko na siyang kapatid. Kaya lang malakas ang kulam niya Nakangisi niyang sabi sabay tingin sa akin. Oy hindi kita kinulam no. Chusero ka Kuya Matt. Then why I can't get you out my head? Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko sa gabi bago matulog ay mukha mo ang nakikita ko. Bakit naiinis ako kapag nakikita kong may kasama ka o kausap na lalaki gaya kanina? Nagwala pa lalo ang puso ko sa mga narinig. Tila na nga ito gusto nang lumabas sa aking katawan. Ngumuso ako. Abay ewan ko sayo. Bumuntong hininga siya pero di pa din napupunat ang tingin sa akin. Bahagya na nga ring namumungay ang kanyang nangungusap na mga mata. Kaya liligawan kita. I'll make you mine. Napalunok ako at nanginginig ang kamay na muli kong tinungga ang laman ng baso. Mukhang seryosong seryoso ka nga sa dalaga ko Matt. Bumaling si Kuya Matt kay Mommy. I'm serious tita. Ilang beses ko na itong pinag-isipan pero ngayon ay siguradong sigurado na ako. I like Ana. I want her. I'll make her mine. Sana ay ayos lang sa inyo tita. Cool. Ayos na ayos lang sa akin. Sa tingin ko nga bagay kayo ni Ana ko. Sa akin di okay. Sabat ko at pabagsak na nilapag ang baso sa babasaging center table. Sabay namang lumingon sa akin si Mommy at si Kuya Matt na nakakunot na naman ang noo. At bakit hindi okay sayo? Tanong pa ni Kuya Matt na parang mali na hindi ako sumang-ayon sa kanya. Nagtaas noo ako. Bakit? Gusto rin ba kita? Umawang ang labi niya at natigilan siya. You don't like me? Parang di makapaniwalang tanong niya. Bakit? Inaasahan ba niyang gusto ko rin siya? Asa siya. Pero tila taliwas sa nararamdaman ko ang sinasabi ng isip ko. Hindi. Tila labas sa ilong na sabi ko. Bakit naman kita magugustuhan ang suplado sa akin? Manliligaw ka tapos sinusungitin mo ko. Ano kaya yun? Bumuntong hininga siya. Fine. Hindi na ako magsusungit sayo. Aniya sa mababang boses. Tumaas ang isang kilay ko. Talaga, panunubok ko pa sa kanya. Yeah and I will do everything para magustuhan mo rin ako. Mahirap naman kasi sa isang relasyon na ang isa lang ang may gusto sa isa. Hindi magwo-work ang ganong relasyon.
Ayoko ng ganung relasyon. Umawang ang labi ko sa sinabi ni Kuya Matt. Parang di ko na siya kinakaya. Manliligaw pa nga lang siya pero iniisip na niya ang relasyon namin na parang siguradong sigurado siya. At bakit ganito ang nararamdaman ko? Kinakabahan ako na parang kinikilig. Hindi naman ganito ang nararamdaman ko kay Ervin. Paking's het, may gusto na rin yata ako kay Kuya Matt. Oh my habibi, take me to Dubai.